Naglabas agad ng pahayag si Pangulong Donald Trump ng US tungkol sa NATO at mga tropang Amerikano sa Europa. Nagbanta ang Pangulo ng Estados Unidos na babawasan ang presensyang militar ng Estados Unidos hindi lang sa Alemanya gaya ng ipinangako niya noon kundi pati sa Italia at Espanya. Inugnay niya ito sa pagpuna sa kilos ng Estados Unidos sa Iran at sa kakulangan ng suporta mula sa Berlin, Roma at Madrid. Ayon kay Trump at ito ay isang sipi. Walang naitulong sa atin ang Italia at ang Espanya ay kumilos ng kakilakilabot. Talagang kakilakilabot. Tumugon ang Italia. Itinanggi ni Ministro ng Depensa Guido Crosetto ang paratang na walang naitulong ang Italia sa Estados Unidos. At sinabi niya na sa totoo lang, nag-alok ang Italia ng kanilang tulong para sa misyon ng seguridad sa paglalayag. Lubos itong pinahalagahan ng mga militar ng Amerika. Pero si Trump, hindi niya maintindihan ang sinasabi niya. Pero sa totoo lang, kung paniniwala ng mga naunang impormasyon, wala namang masama para sa seguridad ng Europa sa pahayag na ito ni Donald Trump. Kahit pa totoo na ililipat niya ang mga tropa mula Germany, Spain at Italy. At sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung bakit ganoon at kung bakit walang masama sa balitang ito. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News gamit ang link sa video description. Doon agad naming ipinopost ang mga balita. Nagbanta si US President Donald Trump na babawasan ang presensya ng militar ng Amerika pati sa Italia at Espanya. Sa Oval Office briefing, tinanong si Trump kung posibleng i-withdraw ang tropa mula Italia at Espanya. Sagot niya, oo, malamang yon. Bakit hindi? Iniugnay niya ito sa pagpuna sa mga aksyon ng Estados Unidos sa Iran at kawalan ng suporta mula sa Roma at Madrid. Hindi tayo tinulungan ng Italia at napakamasama ng ginawa ng Espanya. Noong ika-30 ng Abril, inihayag ni Trump na pinag-aaralan ng Washington ang posibilidad ng pagbabawas ng tropa sa Alemanya kung saan may humigit kumulang 36 na milyon. Sinabi ni Trump na may humigit kumulang 70,000 na sundalo ng hukbong Amerikano sa Europa, dagdag pa ang mga tauhang sumusuporta ron. Ayon kay Trump, ang desisyon ay gagawin sa lalong madaling panahon. Ang dahilan ay ang kritisismo ng Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz na taasang nagsabi na ang digmaan sa Iran ay may malawakang epekto sa kakayahang pang-ekonomiya ng Alemanya. At sinabi niya na wala umanong estratehiya ang Estados Unidos at si Donald Trump mismo para tapusin ang digmaan. Sabi pa ni Merz, kitang-kita na sumali ang mga Amerikano sa digmaan nang hindi alam paano ito tatapusin o ano talaga ang layunin. Inakusahan ni Donald Trump si Friedrich Merz na hindi naunawaan ang banta mula sa Iran. Tinawag ng Roma ang Alemanya na isang sirang bansa at hinimok ang kansilyer na huwag masyadong makialam. Ayon kay Trump, naging mas kapaki-pakinabang at epektibo ang ugnayan ng Washington sa Roma at Madrid matapos magsimula ang operasyong militar ng US at Israel sa gitnang silangan. At si punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni na dati ay malapit kay Donald Trump ay tumangging sumali sa kampanya laban sa Iran, pinuna ang mga pahayag ni Trump tungkol sa Papa ng Roma at hindi nagbigay ng pahintulot sa paggamit ng airbase sa Sicilia. Pinaalalahanan ko na walang basehan ang sinabi ni Trump na di umano'y suportado ng Papa ng Roma ang pagkakaroon ng sandatang nuklear ng Iran. Si Pete Hegseth, kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos, ay inilarawan ang digmaan bilang isang banal na digmaan o krusada. Direktang sinabi ni Pete Hegseth na digmaan ito sa ngalan ni Hesukristo, ngunit iginit ng Papa ng Roma na tigilan ang paggamit ng pangalan ni Hesukristo sa digmaan dahil hindi ito dapat gamitin bilang dahilan. Ayon sa kanya, ito ay kalapastanganan. Dahil dito, ipinatawag pa ng Pentagon ng isang opisyal na kinatawan ng simbahang Katolika para kausapin na para bang sinasabi nilang, hindi pwede yan, dapat ay suportahan ninyo kami. Pagdating naman sa Espanya, ang punong ministro ng bansang ito na si Pedro Sanchez ay naging isa sa pinakamalalakas na kritiko ng mga aksyon ng Estados Unidos sa Iran. Pagkatapos nito, ilang ulit na matindi ang pahayag ni Trump laban sa kanya at nagbanta pa ng trade embargo. Maging ang pagsuspinde sa pagiging kasapi ng Espanya sa NATO, wala namang mekanismo para rito at hindi rin malinaw paano ito isasakatuparan ni Trump.
Gusto ko lang banggitin na sa pagtatapos ng 2025, may nakadestino sa Italia na humigit kumulang 12,500 na sundalong Amerikano at sa Espanya naman ay halos 4,000 na sundalo. Mahalaga ring tandaan ayon sa Reuters na may mga senaryo ng sanksyon ang Pentagon laban sa mga kaalyadong tumatanggi. Gumawa pa nga ng listahan ng mabubuti at masasamang kaalyado sa NATO ang administrasyon ni Trump. Maaring bawiin ng presidente ng Estados Unidos ang mga tropa mula sa mga bansang hindi niya mapagkakatiwalaan at ilipat ang mga ito sa mga bansang tapat sa kampanya laban sa Iran. Dito nagsisimula ang lahat ng pinakakapanapanabik at mahalaga. Una, ikukwento ko muna reaksyon ng Italia sa sinabi ni Trump. Ang ministro ng depensa ng Italia na si Guido Crosetto ay nagkomento sa bagong pahayag ni Trump at sinabi na hindi niya talaga maintindihan ang dahilan ng ganitong asal ng Amerikanong presidente. Itinanggi ni Crosetto ang paratang na hindi tumulong ang Italia sa US lalo na sa seguridad sa Strait of Hormuz. Nag-alok din kami ng aming tulong para sa misyon ng seguridad sa paglalayag. Lubos itong pinahalagahan ng mga militar ng Amerika. Gusto ko ring banggitin na mayroong 7 base militar ng Amerika sa Italia. Ang mga puwersa ng Amerika ang nagbibigay sa Italia ng mga sistema ng depensa laban sa impapawid na aabutin ng mga dekada bago mapalitan. Para sa Italia, siguradong delikado ang pag-alis ng mga Amerikano. Wala pang komento ang pamahalaan ng Espanya sa bagong banta ni Trump. Hindi ito unang beses na humarap ang bansa sa matitinding pahayag mula sa presidente ng Amerika. Noong nakaraang linggo, inilatalan ng Reuters ang isang internal na memo mula sa Pentagon na nagsasaad na pinag-iisipan ng Estados Unidos ang posibilidad na alisin ng Espanya mula sa NATO. Pero medyo mayabang siyempre ang tingin ni Trump dito. Hindi masyadong malinaw kung paano ito maisa sa katuparan ng Washington dahil wala namang malinaw na proseso na magpapahintulot sa Estados Unidos na gawin ang desisyong ito ng walang pahintulot ng iba pang mga kaalyado. At dito mahalaga, nahukayin pa ng mas malalim. Matagal nang may balitang bilang parusa sa ilang NATO bansa tumulong sa Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran. Maaring ilikas ni Trump ang mga tropang Amerikano mula roon at ilipat sila sa ibang mga bansa ng NATO tulad ng Poland, Romania, Lithuania at Greece na mas tumulong sa Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran. Lahat ng bansang ito ay nasa silangang bahagi ng NATO kaya lalapit pa ang tropang Amerikano sa hangganan ng Rusya na nagbabanta ng digmaan sa Europa. Kabalintunan, ang mga bansa sa silangang Europa ang pinakainteresadong maglagay ng tropang Amerikano sa kanilang teritoryo dahil nasa hangganan sila ng Rusya. Sila rin ang kabilang sa mga pinakamaraming gumagastos para sa depensa sa NATO at ang mga bansang ito sa silangang Europa ang ilan sa mga unang nagpahayag ng kahandaang suportahan ang internasyonal na koalisyon para kontrolin ang Strait of Hormuz. Agad pinayagan ng Romania ang hiling ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang base militar. Mahalagang tandaan na hindi maaring legal na makalis si Trump sa NATO dahil kailangan ng 2/3 boto ng Senado. Ang ganitong batas ay minsan ding isinulo ng kanyang kalihim ng estado na si Marco Rubio. Bukod pa rito, hindi rin maaring malaki ang bawas ni Trump sa bilang ng mga tropang Amerikano sa Europa dahil noong Disyembre 2025 ay ipinasa ng Kongreso ang isang amyenda na nagbabawal sa pagbabawas ng mga tropang Amerikano sa Europa. Hindi maaring bumaba sa 76,000 sundalo sa loob ng mahigit 45 araw at si Trump mismo ang lumagda sa batas na yon noon. Sa ngayon, may humigit kumulang 70,000 tropang Amerikano sa Europa pero nagbabago-bago rin ang bilang na ito dahil sa mga rotasyon. Kaya ang tanging magagawa lang ni Trump ay ang ilipat-lipat ang mga tropa sa loob ng Europa. Ibig sabihin, siya. Talagang maaring alisin niya ang ilang tropa mula sa Espanya, Italia at Alemanya at ilipat ang mga ito sa silangang Europa. Ito ay napakagandang desisyon, pinakamainam para sa seguridad ng mga Europeo at Ukraine. At ito rin ang pinakamasamang panaginip ni Vladimir Putin. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o maging sponsor sa YouTube.
Lahat ng mga link at detalye ay nasa deskripsyon ng video na ito. May iba't ibang platform at iba't ibang option doon. Piliin ninyo ang nababagay sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.